So, andito ako sa Asian store, 99 Ranch. Dugo lang naman bibiling ko. Dugo ng baboy. Parang gusto ko lang magluto ng may sabaw ngayon. Kasi medyo malamig. Cloudy ngayon. So, I'm here at... Dito tayo sa 99 Ranch. So, hanap lang ako ng dugo ng baboy. Meron naman akong karne doon. Tsaka... ano ba? Yung mga gulay. Mga sangkap. At saka pala dahon ng sili. Ewan ko meron dito. Tingnan natin. Morning. So yeah, hanap lang tayo. So kaya makakita ng dahon sili dito. Meron na akong luya, bawang, sibuyas. Meron na ako sili. Kailangan ko ng dahon ng sili. Yun. Ano yan? Chinese Yakult. Sili. Uy, may banana leaves. Dahon ng sili. Frozen lang ata meron dito dahon ng sili. Ayan, I don't know. Baka sa freezer yun. Let's check. Dito. Jute. Cassava leaves. Saan ba? Ano yung jute? Shanghai, hindi ko naman kailangan yan. Hindi ko alam. Hirap kasi magtanong dito. Horse, radish. Do you have the... I have two different. Do you have chili leaves? Chili what? Leaves? Chili leaves? Like Chili leaf? Yeah, like that kind of frozen. The red one? No. No. No, the chili. No, it's the green leaves, no? The green leaves? The frozen one? Yeah. No. No? No. All right. Sorry, I don't know about that. No. How about the pork blood? I have the Pork blood the frozen? red one. Pork blood frozen? Oh, okay, cool. Thank you. We have the fresh one and the raw one. Oh, I'll take this one. Yeah. Thank you. Yan. Ay, bukas na. So, ito yung nabibili dito pag kailangan ko ng tugo. Pero sabi ng nanay ko, pag bok choy is pork blood. Meron silang frozen kamyas, tsaka frozen sampalok sa halagang $1.69. Kinukuha ko lang yun sa likod bahay namin. Mabibenta mo pala ng $1.69. Ito ang aking hinahanap. Pepper leaves, dahon ng sili, $2.39. Nakalain mo yun. Kuha ka lang ng dahon ng sili, $2.69. Oh, $2.39 na. Well, at least nakuha na natin yung kailangan natin. So, rin tayo magluto. Kuha muna ako Yakult. Okay, so nabili ko na yung mga kailangan kong bilhin sa pagluto ng bok choy. Malamig ngayon yun, cloudy. Natin yung panahon. Sarap magsabaw. Meron pa ako doon na natirang karne na baboy. So yun na lang. So yun na lang naisip ko. Magluto ko ng bok choy para may sabaw. So, yun nga. Andito na sa bahay. Magluluto tayo ng bok choy. Habang nire-ready ko yung mga sangkap is binabad ko muna yung dugo at saka yung siling dahon ng sili para yan, binabad ko lang siya sa hot water para pag lalagay natin is kasi frozen to frozen siya kaya kailangan natin i-defrozen. Alright, ready na natin yung sangkap para sa pagluto ng bok choy. Alright. So, ito yung ating
mga ingredients sa paggawa ng bok choy. Siyempre, kailangan natin ng dugo. Pero specifically pork blood para sa bok choy. Then meron tayong atay, luya, ano ba to? Sibuyas. Then ito yung kaninang frozen na pepper leaves, and dahil tamad ako, meron akong minced garlic. Tapos ito yung meat natin. So hiniwalay ko na yung taba dun sa laman. Papakita ko sa inyo kung bakit. Then of course, pangsigang na sili. So, syempre gagamit tayo ng pangpalasa, paminta, then patis. So, ayun ang gagawin natin ngayon. Alright. So, let's start. Madali lang lutuin to. Simpleng-simple lang. Ang first thing you have to do is yung taba is papakuluan natin. Papakuluan natin yung taba para magmantika yung taba, para hindi na tayo gagamit ng mantika. So, kung ano yung pagkuluan nitong taba is yun na rin ang gagamitin natin na panggisa para hindi siya masyadong hindi siya masyadong mamantika paglalagyan mo pa ng mantika. So, hayaan lang natin kumulo to hanggang sa maprito na yung taba. Lagyan mo na ng konting tubig hanggang sa mapakuluan nyo siya. Hayaan lang natin na matuyo yung tubig pag pinapakuluan nyo yung taba. Then makikita nyo mapiprito yung taba at magiging parang chicharon. Yan, medyo nagmamantika na siya. So iprito lang natin ng konti yung taba para maging kulay golden brown. Sabi nga sa mga cooking show, golden brown. Medyo natutusta na siya. Maganda yung kulay. So maya pwede na nating alisin to. So ayan, napiprito na siya sa sarili niyang mantika. So ganun lang yung gagawin. Minsan panlasa rin yan, kakadagdag sa lasa sa bok choy nyo. Para hindi siya ganun ka mantika. Pag hindi nyo pinirito yung baboy, tas ginisa nyo lang siya, saka dun lalabas yung mantika. Kaya nagiging masyadong oil, masebo. Yan ang crunchiness. Alright, pwede na siguro natin alisin to. So aalisin na lang natin yung laman, then lilipat lang natin siya. Set aside lang natin dahil kailangan pa rin natin yan para mamaya. Parang masarap nga kainin to eh. So kung medyo nalulula kayo dun sa mantika, pwede rin natin bawasan. So ito na yung gagamitin na natin na pang igigisa natin. So unang-una is hinaan yung apoy. Then una ang luya. Ow. Kung ano yung mantika ng baboy kanina, yun ang gagamitin natin. So first yung luya. Ang bango. Ang bango talaga pag piniprito tong luya. Tapos pag medyo naluluto na, lumalambot na ng konti ang luya, pwede na natin lagay ang sibuyas. Red sibuyas yung nandito sa amin, kaya ito na yung ginagamit ko. Ang ganda ng kulay niya. Then lalagay na natin yung ating bawang. Dahil tamad ako, minced bawang lang. Minced. Dahil tamad ako, minced bawang lang. Ginagawa pa? Luto. Bok choy. Sarado ako ah. Oo. Nagisa na yung ating luya,
sibuyas at bawang. So ilagay na natin yung ating meat. Igisa na natin yung meat. So, ayan. Ikigisa lang natin siya hanggang sa brown siya. So, dito magmamantika pa siya. So, pwede rin natin siyang ang tinitimpla ko lang dito is patis. Hindi ko alam kung gaano kadami. So, titimpla lang natin siya ng patis. So, tansya-tansya na lang. Pwede nyo naman siyang ulitin mamaya, timplahan pag kulang pa ng alat. Then, paminta. Nor pork cubes. Yan. So, ayan lang natin magmantika yung baboy. Takpan muna natin. Konti pa siya. Konti pa. Yan, medyo lumalapot na yung sabaw. Pero, dahil lang yan sa lumalabas yung oil dun sa meat. Pero, konti pang, ano yan, konti pang gisa. Alright. Mukhang okay na to. Yan. See? Pag medyo ganyan na yung kulay, pwede na natin sama yung atay, the liver, pork liver, isama na natin. At naalala niyo yung taba kanina, yung napritong taba, isama na rin natin yan. For the crunchiness texture. Ayan, oh. Diba? Ganda na ng kulay. So, ayan lang natin maluto yung atay. Kaya simple lang tong lutuin, napakadali lang. Hindi ganoon ka-komplikado. Then yun nga, isang kutsa natin ng maigi na may kasama na yung atay. Sangkutsa well. Ano ba? Tagalog ba yung word na sangkutsa? Ano ba yun? Sangkutsa. Yan, lagi yung naririnig sa nanay ko yung sangkutsa. Sa lutong Marikina. Yan, at bango. Naamoy ko rin yung liver na nahalo na dito. Ang bango. Mukhang nasangkot siya na natin or na gisa na nating maigi kasama yung liver. Pwede na natin lagay yung dugo. So like I said kanina, hindi ko alam ang measurement, tinatansya ko lang. So etong nabili ko, kalahati lang ang ilalagay ko muna. So ito yung frozen na pork blood. Ayan, kumukulay na siya. Nagiging kulay bok choy na siya. Parang hindi siya masyadong malapot yung nabili ko na taba. So, igisa lang natin siya ulit na mayroon ng dugo. Pero pag nakikita nyo na namumuo yung dugo is haluin nyo lang. So, medyo pakuluin lang natin ng konting-konti pa. So, halu-haluin nyo lang siya para hindi siya mamuo. Then, pwede na natin siyang lagyan ng tubig. For your desired sabaw. So, like I said, depende naman sa preference nyo yan. Tantsahin nyo na lang kung ganong sabaw ang gusto nyo. Ayan, parang okay na yung sabaw para sa akin. So, antay lang natin siyang kumulo. Depende rin pala sa dami ng ano nyo, ng karne. Parang konti lang kasi yung karne ko eh. Kaya antay lang natin siyang kumulo. So, takpan muna natin.
At hintayin na natin siyang kumulo. Ayan, nakulo na siya. Also, dahil dinagdagan natin ng tubig, so pwede nating tikman kung okay ba yung lasa. Then pwede natin dagdagan ulit ng fatish. Yes, of course, kulang sa fatish. So, lagyan lang natin siya ng fatish. Konti pa, konti pa. Pag okay na yung lasa sa inyo din, goods na yun, goods. Ayun, ayun. Yun na yun eh. Yun na yun eh. Yun ang lasa nun. So, pwede na natin lagay yung dahon ng sili. Yung frozen. Ay. Yung frozen lang. Pwede rin malunggay. Pero, ito na yung nakita ko kanina. Na sinabi nilang wala. Pero meron. So, check din natin yung meat. Kung malambot na ba yung meat. Oh, ingat. Malambot na. Pwede na. Check the lasa ulit. Ayun, panalo. And lastly, pag malapit niya na siyang maluto or pag okay na lahat, then sa kanya lang ilagay ang sinigang pepper. Yan, pakuluan lang ng konti, then okay na yan. Swabe na yan. Goods na, goods. Ayos. Ayan. Ang ating Tagalog batchoy. Hindi ko alam kung yun ang term, but ang tawag ko dito is batchoy. Kung gusto niyo ng sabaw ngayong pag malamig ang panahon, this is like a Filipino comfort food pag malamig ang panahon. Ayan, oh. Let's try the sabaw. Oh, init. Sarap. Siyempre, pagkakain ka niyan, sasamahan mo ng masarap kainin niya na may rice. Konting sabaw. Yan yung may gulay. The frozen gulay. Look at that. Panalo. Panalo. Alright. Thank you guys for watching. Sana masarap din ng ulam mo at ulam nyo at ulam ng pamilya mo. This is my Tagalog batchoy para sa malamig na panahon. So, thank you guys. And for my new subscribers, thank you sa mga dating subscribers. Maraming salamat. I'll see you guys on my next video. Ayos!